Morning, good morning, good morning. Ayun mga chong, another recorded video. Okay, time check, 7:27 a.m. Philippine time, February 5. Okay, so nag-execute ako ng trade. Papakita ko lang yung ating thought process din sa execution. Okay. Ito yung isa pa rin sa token na binabantayan natin, no, yung API3. Okay. Ilang beses na natin itong o ilang araw na natin sinisilip. Okay. So, ano naging thought process, saka ano yung naging position natin, bakit natin ginawa yon. Still, kung babalikan yung previous video ko about API3, ang aking ano dito, ang aking bias dito is short because of eto na nga, malinaw na malinaw sa 4 hours, ano, nagkikreate siya ng bearish divergence. So, bearish divergence is a signal for short. Plus, I box this area, no, kung saan nagkaroon ng consolidation. Okay. And pump and dump. Pero within that box lang, I box from the highest price, no, nag-pick ang price, tapos sa lowest. So yun, from the lowest. Was waiting tayo na magkaroon ng breakdown or breakouts. So it happens no, nagkaroon ng breakouts dito. Okay. So as soon as nagkaroon ng breakout, ayan, tapos naupo dun sa ano, outside ng box, no, sa lower portion ng box. We took the trade here sa area na to. Sa ito yung entry natin, 3167. So kakapasok lang natin dyan, fresh na fresh. Ang exit natin just above the entry or the opening of the candle and above the EMA 50 of the 1 hour. Kasi kung dyan yan, sasalo pa yun kahit paano. In case na sasalo yung box, may rejection or may resistance na dun sa box. Okay, nag-act na resistance yung box. So, support turns, resistance. Okay. So, ano lang tayo, conservative TP lang. Though mukhang malalim siya. Kasi yung 4R, eh, maaaring sumalo pa yan. Okay. Tumigil sa price. Ito malayo-layo naman. Hanap na lang tayo ng possible trade uli if in case na harangan siya ng EMA 50. Okay. Ayun. So, yun lang ang aking ano, trade idea dito sa API3. Kasi matagal na natin itong tinitignan, no? At alam natin na hihinto yan at some point because of, ayan, sobrang taas ng kanyang nililipad. Sobrang payag ng nililipad niya. At titignan niyo yung mga bullish candle na to, pahina naman siya ng pahina. Okay? Tapos you just waited for the confirmation sa lower time frame. Okay? Na magpakita siya ng setup or confirmation natin. Ang habol natin is magkikreate siya ng yan, ganyan. Either double top, triple top. Ayan. So, 1, 2, 3. Tapos, ayan na. Ito nga isa sa pinaka-optimal entry. Pero, mahirap kasi yan dahil possible umangat palalo. So, we waited na ibasagin tong area na to para magkaroon siya ng change of character. Okay? So, meron siyang nagkaroon siya rito ng change of character na. So, change of character meaning ano yan? Indication na or sinasabi na ano na yan, magbabago na yung direction ng price going down. Pero hindi ko sinabi na ano ha, uh, talagang bagsak na yung price. Kasi kung titignan nyo po yan sa higher time frame, obvious ang direction niya is going up. Ang hinahabol lang natin is yung pahinga moment niya.
Okay? Kung saan siya magre-rest. So kung titignan natin yung fib level niyan, yan dito siya. So ang hinahunt lang natin is itong 618 level. Okay? Yun lang yung ating tina-target. So ang TP natin is at 2857 lang. Yan lang yung TP mo. 2857. So around in between the FAG. Pero kung magre-react siya dito sa 618 na to, dahil nandyan yung ano, magre-react siya sa 618, kung mapansin mo yun, magre-react yung price sa 618, mag-TTP na muna tayo dyan. Okay? Tapos we'll wait for another opportunity. Pero I'm not saying short pa rin ang bias natin. Baka yun na talaga siya. Kasi usually price sits at 50.618. Okay? Pero dahil meron siyang imbalances dito, ay laki ng imbalance niya o yung tinatawag nating uh, fair value gap, ano yun ngayon, nabully mo. Okay, so yun lang naman yung ating trade idea. May API 3. Okay. Yeah. So hopefully this plays out. Hopefully this one plays out. Pinakaano natin siguro, ito lang. Abutin na lang to. Yan, lalim yun. Okay. So, balikan ko lang din si people. Sama na natin to. Update lang. So ngayon, that's why ayan, nag-breakout siya rito. Makikita niyo. This, uh, yung ganitong klaseng itsura ng candle, try to avoid that. Kapag nakita nyo na yan, exit na. Kunyari, pumasok kayo dyan, exit na kayo dyan, basta mag-close ng ganito. Talagang, ayan, binabagsak na yung price pag ganyan yung itsura ng candle pattern. May tinatawag sila dyan, yung tweezer pattern. Pag ganyan yung pattern, binabagsak na talaga. Especially if this week is longer than this one. Okay? Still waiting na mag-breakout siya. Okay, mag-breakout ang price dyan. Gusto natin mangyari ganito. Yan. Umuntog sa EMA. Ibalik ng EMA yung price doon sa dito kung saan siya nakuntog. Okay. Tapos, execute tayo somewhere here kapag nag-bounce na siya o nagpakita na ng swing or nag-support na po yung area na yan. Tapos, possible TP natin at around this area muna kasi possible siyang ma-reject dyan sa area na yan. May mga resistance dyan. Okay. Tapos, we'll look for another opportunity na yan, umupo na sa EMA 50 yung price at 4 hours. Then, execute ulit tayo. Yan, medyo mataas-taas na yung natin price yan. Kasi meaning, at the safe zone na nasa safe zone na si people or nagiging bias na dyan is long na. Okay? So, yun lang naman. Mamaya, pag natapos yung ating CL man, cut loss man, or natipi man natin ito, we will record again the video. We will update ano ba nangyari kasi currently si BTC is very volatile. Ayan. Napaka-volatile niya. Kita niyo tong candle na to. Volatility candle. Napaka-volatile ng candle. Taas baba siya. Ay, nakakatakot yung kandila niya. It made the price moves. Though si people nung gabi talagang papakita na ng strength. Pero apparently, no, si BTC has this effect on each coin talaga. Okay. So, we also box this one. Binax din natin to. Yan yung area kung saan pag binasag,
yun na yung magiging direction niya. Pero ito po, nilagyan ko to ng trend line. Nag-trend line ako dyan. Pag binasag ni BTC, hmm, chances are diretso yung pataas. I-create naman na siya ng ganyang pattern. So may tinatawag kasi na parang, kung alam niyo yung volatility contraction pattern, BCP. Yung isa sa mga possible na gawin niya. Okay. Anyways, ayun. Um, Hopefully, the uh, positive side is on our side, no? Or luck is on our side para ma-execute to or mag-favor sa atin yung trade. Okay. Ayan, nag-ano pa siya, nagre-retrace pa siya. May yung rejection pa sa area na to. Ayan, may bounce pa sa area na yun. Ba-bounce pa siya dyan. Alright. So maraming salamat. Good morning mga chong. May the force be with us. Ciao.